Samantala, ang probinsya ng Cagayan ang isa sa pinakanapuruhan ng Bagyong Lawin kung saan ito naglandfall alas 11 kagabi. Sa tindi ng hampas ng hangin na basag ang mga salamin, pati mga sasakyan at tindahan pinataob. May report si June Veneracion. Nakakapangilabot. Nakakapanindig balahibo ang nagagalit na ugong ng hanging dala ng Super Typhoon Lawin ng manarasa sa Cagayan. Pasado alas 9 kagabi na magsimula ang hambalos ng malalakas na hangin. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Sa isang hotel, pinalika sa mga guest sa mas ligtas na lugar habang nagbabagsakan ang mga salamin sa kwarto. Labas muna kayo, dito kayo sa kabila. Side. Kabilang side kayo. Inabutan kami sa labas na magsimulang humagupit ang bagyo. Kaya sa isang abandonadong gusali kami nagkubli. Yun nga lang, may mga ganito paminsan-minsan. Alauna ng madaling araw, humupa ang hangin. Pero isang oras nang makalipas, nagsimula na naman. Tumagal ang sobrang lakas ng hangin hanggang alas 4 ng umaga. Pagliwanag, ito ang larawang iniwan ng bagyo sa Cagayan. Mula sa itaas, makikita ang lawak ng pinsala, mga wasak na bahay at establishmento. Sino mag-aakala na pati ang truck na ito ay napatumba ng malakas na hangin? Humahaba na ang pila sa isang gasolinahan na ito dahil marami ang mga nagsara. Ang isang burger stand naman, pinataob ng malalakas na hangin. Pero ang mga tinapay at table, naiwan. Bigla na lang nabasag yung isang salamin. Pag nabasag na yung isang salamin, tumakbo na ako. Mamaya sunod-sunod, nabasag na lahat. Panawagan nga lang namin kung pwede lang magdala ng mga relief goods, pagkain dito sa amin. Oo, kailangan namin. Sa bayan ng Peña Blanca, naglandfall ang mata ng bagyo. Kaya naman isa rin ito sa mga lugar na matinding naapektuhan. Maraming kabahayan ang natuklap ang bubong. Pati ang gasolinahang ito, nagmistulang siso ang bubungan. May mga establishmentong nagkabasag-basag din ang mga salamin. At saan man lumingon, mga nakataob na poste at puno ang makikita. Sa ngayon, isa pa lang ang kumpirmadong patay. Nalaglag at nalunod daw ang 70 anyos na lola sa kasagsagan ng bagyo. Sa lugar ng biktima sa Tuguegarao City, ito naman ang problema. Malaking baha na iniwan ng pag-ulan. Lubog sa baha ang mga bahay sa tabi ng Cagayan River. Nasa mahigit 20,000 residente ang inilikas bago pa man tumama ang bagyo sa Cagayan. Nananatili sila ngayon sa iba't ibang evacuation center. Na kami, na takot na kami. Palagi kaming nababaha. Hindi bala yung mga gamit namin, hindi bala na mabasa. Wag lang yung buhay namin na mawala. Pero hindi ito kaya ng lokal na pamahalaan. Kailangan daw nila ng tulong mula sa pambansang pamahalaan. Talagang kailangan namin ang tulong ng national government para at least yung basic services ng power and of course accessibility and yung magiging passable lahat ang ating mga thoroughfares. June Veneracion, GMA News. Lampas taong baha, nagtumbahang mga poste at bagsak na linya ng komunikasyon. Ilan lang yan sa mga problemang kinakaharap ng mga residenteng sinalanta ng bagyo sa norte. Sa gitna naman ng paghagupit ng bagyo, saka palang nagsilikasan ng ilang mga residente. Live mula sa Lawag City sa Ilocos Norte, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Ang magandang balita, Jessica, sa ngayon ay hindi na gaanong maramdaman ang bagyong Lawin. Katunayan na hindi na umuulan sa ngayon, hindi na rin malakas ang hangin. Pero ang masaklap, Jessica,
milyong-milyong halaga ang napinsala ng nagdaang bagyo. Ito ang naging kilos ng bagyong Lawin mula kagabi hanggang kaninang umaga. Naglandfall ang mata ng bagyo sa Peña Blanca, Cagayan, alas 11 kagabi. Kasunod niyan ay tinawid ng mata ng bagyo ang mga probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Saksi ang mga punong ito sa bagsik ng bagyong Lawin kagabi sa Ilagan, Isabela. Pagputok ng liwanag, ganito karami ang mga natumbang puno. May paaralan pang nabagsakan. At may mga nagibang bahay. Bumaha sa San Vicente at Alingagan 3 sa bayan ng Tumawini. Nagsimula ng mag-ayos ng mga nasirang gamit ang mga residente. Karamihan ng mga pwesto sa palengke nawasak. Ang kabukiran nagmistulang lawa. At ang ilang bahay lubog sa tubig. Ang nalunod na bakong ito, kinatay na lang para mapakinabangan pa. Nalunod. Kinatay na Kinatay para may benta yung katawan. Dahil naman sa dami ng natumbang poste, aabot sa 300 metro ang pila ng mga sasakyang halos 8 oras na stranded. Sa huling datos ng PDRRMO, 48 barangay ang lubog sa tubig. Mahigit 8,000 ang inilikas. Yung dulot ng bagyong Karen, hindi pa tayo nakakaangat doon. Ito na naman yung panibagong problema natin na magdudulot ng pagbaha. Ang dilema kasi ng aming lalawigan ng Isabela, pagkatapos dumaan ng isang bagyo, a day or 2 days after, ayun na ang kasunod ng pagbaha. Isa sa pinakamalakas na experience ng probinsya ng Isabela, itong Typhoon Lawin. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Lawin sa Ilocos Norte. Sa kabila ng maagang abiso, marami pa rin ang hindi agad lumikas. Kaya nang dumating ang bagyo, saka pa lang nagmadaling umalis ang mga residente sa kani-kanilang bahay. Dali sa lawag! Okay, kuya. Maraming tao po daw. Nang puntahan ng GMA News Team ang sinasabing mga taong stranded, tumambad ang mga bata at mga babaeng may kargang sanggol na nagsisiksikan sa isang waiting shed. Ay, ito mga tubig. May bata pa kami kasama na. Yung bata. Ayan na. Naunang dalhin sa evacuation site sa mga babae at sanggol, pero ang ilang kalalakihan nagpaiwan pa rin. Pasado hating gabi, lalong lumakas ang bagyo. Nawala na ng kuryente dahil sa mga natumbang poste. Bagsak na rin ang linya ng komunikasyon. Nang mag-umaga, nakapanlulumo ang lawak ng pinsala. Maraming mga bahay rito, lalo na yung mga gawa sa light materials, nasira na. Yung mga residente, kanya-kanya na ng pag-aayos. No? Yung mga nabuwal na puno, yung mga bumagsak na sanga, ito inaayos na nila para nga maklear yung mga daanan dito. At dito sa Dalampasigan, mapapansin natin, tignan mo, yung lakas ng hampas ng mga alon. Ang pinroblema ng mga residente, itong naukang daanan nila mula sa shoreline, mapapansin natin, malapit na yan mismo sa mga bahay ng mga residente rito. Kilalamang sanay sa bagyo ang mga taga-Batanes, labis pa rin ang pag-aalala ng mga nakatira roon sa agupit ng bagyong Lawin. Ang ilan, sinundo na ng Municipal Disaster Office at dinala sa evacuation center. Madaling araw nang maramdaman ang kakaibang ugong ng hangin. Kasama sa mga nakaligtas sa bagyo ang mga sasakyang pandagat na sumilong sa shelter port sa munisipyo ng Mahataw. Wala pang naitalang casualty sa Batanes, pero may pangamba pa rin ang kanilang gobernador. Yung direction ho ng Typhoon Lawin is exit siya ng Lawag, pero aakyat siya eh. So pag ganito pa yung hangin, sa ngayon, ay babalik po sa amin yan. Ngayong araw, Jessica, ay nagdeklara ng state of calamity itong syudad ng Lawag. At banggitin ko lang na 27 million ang nasira sa infrastructure, samantalang 7 million naman sa agriculture at zero casualty, Jessica, yun ang magandang balita dito sa Lawag City. Pero sa buong probinsya ng Ilocos Norte,
isa ang naitalang patay at isa ang sugatan. Jessica? Cesar, maikling tanong lang, no? Kailangan natin ipunto ito kasi lesson learned muli. Kung kailan kasagsagan na yung bagyo, malakas na yung hangin at ulan, saka pa lang magsisilikas yung ilan nating mga kababayan. Delikado yun, hindi lang para sa kanila, pero pati na dun sa mga kailangan pang mag-rescue sa kanila. Parang pinapahamak pa nila yung mga magre-rescue sa kanila eh. Bali, Jessica, kasi nung time na yon bago kumbaga mag-landfall ang bagyong Lawin dito, ay naging pahirapan talaga sa lokal na pamahalaan ang pagpipilit sa mga nakatira dyan sa coastal area na lumikas na. So nung bumalik uli sila, paulit-ulit na nagsagawa ng preemptive measure, evacuation, pero talagang ayaw ng mga residente. Yun nga lang, tama ka, naging problema para sa mga magre-rescue rin dahil yung dapat nagagamitin na van sa pagsundo sa kanila ay nagamit dapat doon sa mga relief goods at sa iba pang mga dapat gawin dito sa norte. No? Pag-iisipan ng gagawin niya nitong PDRRMO at ng CDRRMO, pagmimitingin nila yan sa mga susunod na araw, sakaling dumating muli, may parating muli na bagyo rito sa norte, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Ilocos Norte, Cesar Apolinario. Bukod sa mga ari-arian, kasama ring tinangay ng bagyo ang buhay at kabuhayan ng ilang mga residente sa hilagang bahagi ng bansa. Sa bayan ng La Trinidad sa Benguet, 2 construction workers ang nasawi kasunod ng landslide. May report si Victoria Tulay. Sa kuhang ito ng isang residente sa Bontoc Mountain Province, kita ang pagragasa ng tubig sa Chico River, bunsod ng magdamag na buhos ng ulang hatid ng Super Typhoon Lawin. Dahil dito, ilang kabahayan ang binaha. Sa ngayon, aabot sa 16 na pamilya ang inilikas sa naturang probinsya. Apektado rin ng bagyo ang kabuhayan ng mga taga La Trinidad sa Benguet. Napinsala kasi ang maraming pananim dahil sa pagbaha sa strawberry farm. Bukod sa mga ari-ariang ito, 2 buhay din ang kasamang tinangay ng Super Typhoon Lawin. Natutulog daw ang mga construction worker na sina Edgar Henese at Johnny Borja ng magka-landslide sa naturang lugar. Problemado rin sa supply ng kuryente sa Baguio City matapos tumumba ang ilang poste sa kalsada. Marami ring punong nabuwal at humambalang sa kalsada, kasama ang ilang signages. Sa La Union, hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa hanggang tuhod na baha. Naharangan din ang ilang kalsada ng mga puno. Nasa 280 residente ang inilikas dahil sa bagyo. Lubog naman sa baha ang 10 barangay sa bayan ng Calasiao sa Pangasinan. Aabot sa 6 na talampakan ang taas ng baha rito, kaya naman kailangan pang sumakay ng bangka ng ilang residente para makakuha ng mga pangunahing pangangailangan, gaya ng tubig at pagkain. Ang mga alagang hayop inilikas sa mas mataas na lugar. Sa ngayon, nasa 30 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang clearing operation sa ilang pambahagi ng probinsya. Ang baha, hindi ordinaryong baha na hanggang tuhod lang, lagpas tao, hanggang dibdib, ganun po. At ang problema pa, pag bumabaha, matagal, ilang araw. At mostly, hindi agad nagsusubside. Sa probinsya naman ng Nueva Ecija, ilang bahay rin ang nawasak sa pag-apaw ng ilog. Hindi pa nakatulog sa pag-aalala ang ilang residente sa takot na madamay ang kanilang tirahan. Nag-aalala din kami, kaya nga hindi kami nakatulog. Kuya, nakapagbantay doon sa tubig. Victoria Tulad, GMA News.